Hello mga ka-offloaders sa Pilipinas! Kumustamos mi amigos, mi amigas? Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Philippine Stock Market, balita 6267. Wow! Wow na wow! 1.28% ang up, ano? Tiba-tiba mga blue chip na nakabili sa baba ngayon dito. So yan sila yung mga ICT lang yung down. Yan lang mga nag-green ngayon, ano? Advance naman. Yan sila, EBS. Oh, mataw pa rin si EBS. Nasigabu. Decliners, yan sila. So, services ang nagpulahan. So, pag-usapan natin ngayon ang bangko, ano? Bangko naman tayo in financial. Kasi siya yung 2.53. So, Bank of Commerce, BPI, BDO, Metrobank ang ating pag-usapan. Pero silipin muna natin yung pinaka-min index ng Philippine Stock Market, ang PSEI. So, PSEI, kailangan talaga i-break niya itong yan siya, yan. 63, 64. Ito, mayroong 6 to 75 dyan. Pwede niyang i-break yan. At para bumalik doon sa 6,700. Meron kayang pag-asa? Ngayong linggo na to, mag 6,700 ang PSEI. Sana. Sa Taralits, Bank of Commerce. So, last nating review of Bank of Commerce. So, nandito pa rin siya, no? Nagkunso-kunso. Sabi natin dito siya magkunso-kunso, pero dito sa baba siya nagkunso, ano? Bago siya hataw. So, burahin mo natin dyan. So, tingnan mo natin si Bank of Commerce sa kanyang kabuhang, ano. So, sa kabuhan niyang pattern, nakitaan natin ng cap pattern, ano. So, kaya ngayon, gumagawa siya ng handle, hawakan, di ba? Yung hawakan ng baso. Ito yung hawakan na ginagawa niya. So, nagkunso-kunso dyan siya. So, pagdating ng panahon sa kanta ni, ano, ay darating na sasabog yan at mag-breakout si Bank of Commerce, ano? So, saan ba yung patungo niya? Pag cap pattern gani ay ang ano, diri na siya, dito yan. Ito yung lalim ng cap, dalhin natin doon sa taas. Yan yung maging target price natin. So, ganun ang cap pattern. So, ngayon, 18 yung target price base sa cap pattern ni Bank of Commerce. Bank of Commerce is bangko ba ni ano to? Kanino bang ano to? Sa San Miguel? San Miguel yata to na Bank of Commerce eh. I'm not sure pero parang doon siya. Kasi PNB, Lusyutan eh. So parang kang San Miguel. So Bank of Commerce, tingnan natin yung forecast ni ano, wala siyang forecast ano, galing kay TradingView. So okay naman yung ano niya takbo. So halos binalik na dito sa IPO at malapit na mag-breakout 'yan. So kung dito ka nakabili, binili mo siya, wala kang ano dahil kumita ka na lang 100% ngayon ano. So bakit sabihin nila na walang hindi kumita sa bangko, sa Philippine Stock Market. Meron eh, kung doon ka sa baba nakabili. Kung sa taas, talagang hindi ka pakikita. Maghintay-hintay lang muna pagdating ng panahon. So kung may Bank of Commerce nga na savings account, bakit hihayaan mo lang na si Bank of Commerce ay siya lang kikita, ano? Bakit hindi mo siya bilhin, hatiin mo yung ano mo, mayroon kang dividends na matatanggap ngayong July 15. So, yan si Bank of Commerce. Si BPI naman, ang ating alagang BPI humataw, breakout na talaga niya yung 101, ano? Ito yung sinabi kong bullish plug, yan, no? Bullish plug breakout. So, 107. So, meron tayong hawak kay BPI, malapit na tayong balikan. Meron tayong presyo sa 126 at sa 131. So, 126 na saan ba? Nandito yan, malapit na. So, kung yung PCI, aabot na ng 6,700, malamang ay doon yan patungo. Babalikan na tayo, ano? So, pag binalikan na tayo, kumikita na tayo diyan kasi
nakatanggap tayo ng mga dividends dito. Mga tatlong beses na rin tayo nakatanggap yata dito eh. Kasi alam ko si BPI dito ko pa yan siya nabili eh. Mga 130 plus eh. Tapos piso cost averaging ako. Kaso lang natigil yung piso cost averaging kasi nalipat tayo ng nag-US na naman tayo ulit. So, okay lang. Bale, malapit na tayo dyan. Sayang kasi, kung isalubungin mo siya, malapit kang So, di bale. So, pag na-break ngayon, ang kailangan i-break ni BPI ay itong dito. Meron tayong resistant diyan sa 112 sa D time frame, Kung meron din tayo dito isa, dito banda, yan, nasa 107. So, yan yung mga kailangan i-break ni BPI, So, murahin natin to kasi nag-breakout na. So, ang kailangan ni BPI ay kailangan niya i-break yan. So, pwedeng mag-ganon yan si BPI, Pwedeng mag-ganon yan. Tapos, dahil may resistant, kailangan pwedeng mag-pullback siya. At mag-bounce back dahil may support. At pwedeng umataw doon sa taas, breakout niya diyan hanggang paunti-unti maubos yan, pupunta doon sa taas. Meron tayong mga sell order block dito kay BPI na pwede niyang i-trigger, i-liquidate. So, gamit na gamit talaga tong bullish flag na yan. So, tandaan nyo, ang bullish flag ay lang yan. Ito poste niya, tapos yung bandera niya, bandera dyan. Tapos ang target price mo ay itong poste niya, dalhin mo doon sa taas. So gamit na yan, proven na yan siya. Marami ng business niyan, lalo na sa US of America na mga stock kasi magalaw doon. So yan si BPI. So bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Uploader sa Pinas Market. At kung nagtitrade ka naman sa US market, meron din tayong Doodle Goose to US market. Yan. At sa kung crypto ka naman, meron din tayong, bakit hindi ko siya nahanda, meron din tayong channel na crypto ni Dudes. Meron din tayong crypto ni Dudes. So, yan lang po. Huwag kalimutan. Taralit sa BDO. BDO. So, BDO up siya ng 3.48%. So, tiba-tiba. Tuwang-tuwa ng mga nakabili nito sa baba. So, si BDO, humataw na yan dito. Nag-rally na yan eh. So, ito, tuloy-tuloy yung bullish flag, bullish. So, si BDO, kala natin mag-breakout na dyan, pero hindi, Ito yung last review natin. So, meron tayong hawak ni BDO. Maliit pa lang naman. 138 tayo. So, malapit na tayong binalikan, Dito na lang, ilang porsyento na lang yan. So si BDO talagang kailangan niyang i-break out tong ditong mga resistant na yan. May 133, meron din tayo dito sa 136, meron din tayo dito sa 142, So yun yung mga kailangan niyang i-break at saka itong trend line ng ating channel. So or bullish flag, channel yan siya ng bullish flag, So, kailangan niya i-break yan. So, doon yan patungo sa taas ang, target price natin kay BDO. Target price is 177, 186. So, nasa 130 tayo. So, kaya binili natin dahil malayo pa yung target price na yun, kumbaga, ibig sabihin ay malaki ang porsyento. Pag mahit yan, malaki ang porsyento natin na kumita ng 20%, So, kailangan lang talaga di BDO i-break itong 133 para tuloy-tuloy na yung hataw niya, So, ganyan lang yan muna si BDO kasi kailangan yung medyo matigas-tigas dito kasi may trend line saka may horizontal tayo, So, matigas-tigas. Baka mag-console yan at pag natapos ay pwede nang humataw doon sa taas si BDO, Or pwede naman talagang i-break niya ng todo yan kung dito. Malakas ngayong linggo. Kung tuloy-tuloy itong bullish ngayong linggo na to ay talagang maabot. So malapit na rin tayo nalapit na rin to siya mag-dividends ngayong December, kailan ba meron? June, tapos na. So ngayong September naman magkaroon siya ng 1.1 na dividends ulit sa September. So
Kaya maraming nagbubudiga na dito ngayon sa ilalim. So darating panahon talagang i-break na niya yan ni BDO ang ating bullish flag. Si Metrobank naman, up siya ng 1.81%. So Metrobank nandito pa rin sa consolidation area. Kala natin i-break out na niya yan, pero hindi pa. So burahin natin to. So ganun pa rin to si Metrobank. Ang bullish flag pa rin ang ano natin, ang pattern. So nandito pa tayo sa gitna at pwedeng mag-breakout. So meron tayong hawak kay Metrobank. Nasa 74.91 tayo. Hindi natin bininta. Naghintay tayo na balikan. At pag nabalikan tayo, ibig sabihin yan, kumikita na tayo. Kasi natanggap na tayo ng, nakatanggap tayo ng mga almost dito. May 3.5 dito. May 12,000 yata nating natanggap na dividends. Kasi dito ko pa yan nabili siya sa 74.91 FM. So si Metrobank kailangan niya i-break pa rin yung 69. So itong 69 pag na-break niya yan, pwedeng kumataw. Meron na itong medyo malakas-lakas na mga resistant dito banda. Diyan sa 71. Pwede diyan. And may gap tayo diyan, no? So madali lang yan. So, kailangan talaga ni Metrobank ay ma-break na tong resistant na yan, So, pwede maganon si Metrobank na yan. Ganyan yung presyo niya hanggat tuloy-tuloy diyan. Ganyan-ganyan lang yan. So, pwede diyang humataw diyan. Target price naman ng ating mga broker kay Metrobank is nasa 85, 86, 95. So, tumatama yung bullish flag natin, na pattern. So, ganun pa rin, bullish tayo sa mga stock natin na hawak para lumalakas. Huwag kang So, yan po ang ating review sa Philippine stock market ngayong araw na to, unang araw ng trading sa Lunes. So, good luck and congrats to all sa mga kumikita na. Sana tuloy-tuloy. Kahit may mga sigalot. Maraming daghang salamat sa inyong tanan. Adios mi amigos. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating mga channel. Babus!